Magandang araw sa inyo mga banateros. Lumabas na nga ang spy ni Marcos. Kaya nako, booking na booking natin ito mga kababayan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, magandang nangyari sa Tricom kanina kasi kanina ho, lumantad na ang spy ni Marcos. Nako po. Ay nako. Napaghahalataan. Alam nyo mga kababayan, matagal ko na pong sinasabi sa inyo ito. Matagal ko na sinasabi sa inyo na talagang mag-iingat po tayo. Lalong-lana po sa mga dating loyalista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na. Mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mga PhD o kaya masteral pagdating mo sa propaganda, yan po ay si Bongbong Marcos. Yan po ang hari ng budol. Yan po ang pinakamagaling na magsinungaling, pinakamagaling na mamloko ng tao. Alam nyo kung paano ko nasabi yan? Simple-simple lang naman po mga kababayan eh. Isipin nyo, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa Pilipinas at talagang noon nadiskubre na kaliwat kanan ng pagnanakaw ng kanilang pamilya at sa ngayon nga nahatulan pa yung kanyang pamilya, yung kanyang yung kanyang nanay na meron pang kaso na kinakaharap ngayon, di ba? Meron pang mga guilty verdict na ng hukuman, and yet napabangon niya yung kanyang pangalan at sa sobrang pabangong ginawa niya mantakin mo nakipag-unity ho ang Duterte. Ganun niya na pabango. Mantakin mo yun ha. Ganun niya na manipulate. Aminin na natin. Kaya nga aminado naman po si VP Sara Duterte. Nabudol din siya, di ba? Ibig sabihin, he was able to manipulate people believing na maayos ang kanilang pamilya. Ganun po siya. Yun ang kanyang masteral degree. Ika nga, yan ang kanyang PhD, di ba? Yung manggago, mambudol. Ibig sabihin, magaling sila sa propaganda. So, in line with that, sa tingin ko talaga yung mga estilo na nangyayaring fake news o kaya yung mismong video at yung mga taong nagkarga niyan, ika nga, ay sabi ko nga sa inyo, budol yan. Maniwala kayo sa akin. Simula pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ayaw nyong maniwala. Nagagalit pa kayo. Kesyo, ang dami nyo pa sinasabi sa akin, ang dami nyo sinasabi sa mga banateros, pero una pa lang, amoy na amoy ko na yung ganyang galawan. Galawang Marcos yan eh. At kanina, napatunayan natin na talagang galawang Marcos itong lintik na issue na ito. Mamaya ipapakita ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung kanilang style na ginawa sa kamera kanina. Ang lupit, sinasabi ko sa inyo. Ang lupit ng pag-establish kay Pebbles. Mantakin mo ha. Si Pebbles Talakera, kita naman po natin yung baliktaran na yan. Tapos kita natin yung kanyang mga kasinungalingan. At alam nyo naman, may akusasyon pa yan. Hindi ko na lang babanggitin pero tanong nyo na lang sa ibang vlogger. May akusasyon pa dyan. O itanong nyo na lang sa mga taga-Japan. Naku, ayoko na lang magsalita. Ayaw ko na lang magsalita. Pero alam ko ang istorya niyan dito sa Japan. Lahat ng mga kakilala niyan dito, sinabi na sa akin kung ano ang karakas ni Pebbles dito sa Japan. Alam ko po. Hindi na lang ako magsasalita dahil mahirap na. Alam mo naman ngayon sa gobyerno, tila si Pebbles na ang standard ng katotohanan. Si Pebbles na ang standard ng karunungan. Sabi nga ito lang masasabi ko dyan. Ha? Birds. Ha? Birds with the same feather. Pack together. Ay, hindi. Iba yun. Ha? Sa madaling salita, pagka magkakarakas, pag pareho sila, magsasama talaga yan. Oh. Alam naman po natin kung anong karakas ni Pebbles. Inamin naman niya yan. Dati pa. Oh. Dati niyang daw ginagawa yun. Pero, hindi ako naniniwala. Walang pagbabagong magaganap sa tao unless ito'y hipuin ng banal na espiritu, ika nga. Hindi magbabago, hindi kaya magbago ng tao. That is impossible. That's beyond impossibility. Unless God moves. Sabi nga, unless gumalaw sa buhay mo ang Panginoon, diyan ka lang magbabago. Hindi mo kaya magbago. Kaya yung sinasabi nilang, nako, dati siyang ganire, tapos ngayon, hindi na daw. Maniniwala kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Maniwala kayo sa akin.
Kalokohan yan. At no wonder, bakit bumalik siya kay Marcos? Alam na natin, magkapareho ng Caracas eh. Oh, baka magkasama pa yung nako, hindi ko na lang sasabihin pero baka magkasama pa yan. Oh. At ngayon napatunayan natin na talagang meron silang binuong script at ito masama mga kababayan. Ito masama. Na sana ngayon nare-realize yun na. Kaya lang tila yung iba bulag pa rin bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, hindi ako gullible. Basta ang Banateros, hindi gullible. Hindi ako gullible. Maniwala kayo sa akin. Hindi, ako ang tinasabing mataas ang radar sa mga ganyan. Hindi ako basta-basta nabubudol, naloloko o nauuto. Yan ang tandaan ninyo. Sinasabi ko na sa inyo, mag-ingat kayo sa dating loyalista na ngayon nagpapanggap na anti-Marcos. Alam mo ang Marcos, kayang magtanim niya ng fake news. Kaya niyang magkabilang bakod tapos mag-pretend na kaaway niya sarili niya. Tapos kayo maniniwala. Maniwala kayo sa akin, ganyan ang mga Marcos. Kaya nga, alam mong strategy nila? Paa-atake sila ng paa-atake. Tapos si Marcos kunwari magpapaawa, magpapaganyan. Parang inaapi ako. Style nila yan. O, panoorin natin itong parte ng Tricom kanina, ay kahapon, dito kay Pebbles. So, ito panoorin natin. Nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. So diyan, dinedegrade nila yung issue ng bangag si Marcos. Sinasabi nila, pinaplano pabagsakin siya. Eto, makinig kayo. Makinig kayo Ipapaliwanag ko sa inyo na maigi para maunawaan ninyo at sana bukas ang pag-iisip ninyo. I pray that you open your mind about this. Kasi marami talaga sa atin, madaling-madala, nabudol na kayo noon, nagpapabudol pa rin kayo hanggang ngayon. Eto lang, makinig kayo na mabuti. Si Pangulong Duterte ay isang matibay na sandigan at pag nagsalita ay hindi yan out of nowhere o kinukuha lang yung salita niya sa hangin. Si Pangulong Duterte pag nagsalita, meron po yang pinanggagalingan. At yung intelligence niya ay isa sa mga strength ni Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Dati siyang mayor. Alam niya ang galawan na ganyan, yung intelligence para makahuli ng kriminal, para makahuli ng taong dapat hulihin. Diba? Diyan po gumagalaw ang galaw ng mga mayor. Nung naging presidente siya, nakita niya lahat yung mga dapat niya makita. At kaya nga po, ito lang, for your information. Okay? Nung una niyang sinabi na bangag si Marcos, hindi nga lang niya pinangalanan nung time na yon, pero meron siyang sinabi na isang kandidato dyan, nagko-cocaine. Nung binanggit niya yon, tandaan niyo it was my first interview. Naging trending po yan, yung online. Alam nyo po ba na ang topic that time supposedly, nung kami po'y nag-uusap off-cam, ang topic po niyan dapat ay yung tungkol kay Bongo na hindi siya kinokontrol ni Bongo. Kasi si TP nagpalabas sa social media na kesyo, di ba si Pangulong Duterte sumama kay Bongo doon sa filing ng candidacy ni Bongo. I think it was Vice President pa. Tapos pinalabas ni TP na kesyo kinokontrol daw ni Bongo si Pangulong Duterte. Nung gabi na yon, nag-usap po kami ni Pangulong Duterte at nandun din po si Senator Bongo. At ang dapat na interview ko ay gusto niyang sagutin yung tungkol doon sa kinokontrol siya. Yun po dapat talaga ang tema ng interview. Okay? Pero, during the interview, it was recorded. Biglang nagsalita si Pangulong Duterte na may isang kandidato dyan na gumagamit at hanggang ngayon ay gumagamit pa rin. At that time, nasyak ako nun kasi ako yung nag-i-interview at that time online yun via Zoom. Pagkatapos nung aming recorded video, tinanong ko pa yun.
Sabi ko, Mr. President, are you sure na gusto nyong ilabas ito? Kasi alam ko that it's going to be a trending, or hindi lang sa trending, talagang masasyak ang taong bayan nun. First time niyang sabihin na gumagamit si Marcos nun. Wala nang iba kasi na tinutukoy doon. Obvious na obvious naman. Alam nyo, ang sagot niya, yes. With all the convincing, yes, gusto ko ilabas yan. Wala nang nagawa si Bongo, wala nang nagawa yung... Kasi at that time, presidente pa siya eh. Wala nang nagawa ang protocol, wala na. Kasi din, nung tinanong ko, gusto niyo po bang ilabas to? Kasi baka mamaya ilabas ko tapos ipadelete sa akin. So sinigurado ko talaga na ilalabas yun. That was the first time na sinabi niya yan in public. Okay? In public. Pero alam ko na po yun dahil madalas niya na pong nababanggit yun pag nagkikita po kami. So, yun po ang talagang matindi. At because of that, ang tindi po ng niresulta nito. Imagine niyo ang tindi ng talagang mantakin mo, presidente nagsabi sa isang tao na kandidato na yan, adik yan. Ang lupit nun, durug. As in, durug na durug si Marcos nung time na yon. Pero, gumawa sila ng counter. Kasi hindi tumigil yun eh. Yung sinabi na yon, sinundan pa ng rally yun, sinundan pa ng kung ano-ano. Na sinabi ni Marcos, sinabi ni Duterte na si Marcos ay bangag. Sunod-sunod dyan eh. Eto ang isipin ninyo Isipin nyo na maigi to kung bukas kung bukas lang naman yung pag-iisip ninyo. Isipin nyo mabuti. Kailangan ma-counter ni Marcos yun. How did he do that? Through the video. Kinounter niya. Kailangan merong lumabas na peke. Para yung sinasabi ni Duterte ay magmukhang peke. Kailangan niya magplant ng mga tao na magsasabing eto yung video. Eto yung video na alam naman po natin sasablay. As a matter of fact, isa po ako sa mga nakakita ng video na yon bago ilabas. Alam mo, sinabi ko, diretsuhan na to. Para ho tayo ay magkaliwanagan tungkol sa video na yan. Alam mo, dun sa taong nagsabi sa akin na ito yung video, nung tiningnan ko yung video, my first reaction, kasi po ako ay editor din, first reaction, hindi yan totoo. Yun kagad ang unang reaction ko. Pero hindi ko na sinabi dun sa taong kausap, nagpakita sa akin. Okay? Hindi ko na lang siya kinontra, pero kasi parang gusto niyang pag lumabas, parang gusto niyang ipashare ko, parang ganon. Hindi ko sinakyan. Dahil alam ko, deep inside my heart, I'm not convinced. Alam mo sinabi ko, para sigurado akong kumbinsedo ako, ito lang, simple lang sinabi ko, kung si Duterte maglalabas niyan, susuportahan ko yan. Ipakita niyo yan sa presidente. Kay Duterte. Ipakita niyo yan kay Duterte. Pag sinabi ni Duterte, legit yan, then I will support that. Pero pag hindi niya sinabi yon at hindi siya ang naglabas, I will not support that. Deep inside me, yun ang nasa isip ko. Diba? Bakit to kanyo? Hindi ho maglalabas si Pangulong Duterte na kasinungalingan. We all know President Duterte. He has the chance to stay in power. He did not do that. He has that sabihin na nating most yung kanyang trust rating, the highest trust rating ng isang presidente. Kaya niya nang magrevolusyon, walang aangal dyan, tuloy-tuloy na sana siya. Hindi niya nga ginawa. Kasi si Pangulong Duterte, it's all about legal. Kaya nga, ang hamon ko dun sa tao na yun, ipalabas niyo yan kay Duterte, suportahan ko yan. At itong tao na ito ay malapit kay Duterte. Gets ninyo? Malapit itong, hindi ko na lang papangalanan. Hindi ito vlogger. Okay? Linawin ko, hindi ho ito vlogger. Malapit po ito kay Duterte. Kilala mo kung sino ka. Nilapit sa akin yan. At yan ang sinabi ko. Ipalabas mo yan kay Duterte and I will support that. That first video, na panood ko yan, nung ipinakita sa akin yan when I was in Davao. Yan yung istorya niyan.
Kaya nga, alam ko na kaagad, sa loob-loob ko, oh my golly, huwag niyong ilalabas yan. Alam ko, yan ay pain. Hindi, again hindi ko sinasabi itong tao na ito ay galing kay Marcos. I'm pretty sure, etong tao na to hindi to galing kay Marcos. Pero kung sino man yung nag-feed sa kanya, galing kay Marcos yun. Sigurado ko, that video came from the Marcos camp. I'm not saying it came from Marcos, but definitely it came from the Marcos camp. Alam nyo, hindi ko na lang sinasabi yan nung time na yan kasi alam ko maraming magagalit sa inyo. Iisipin nyo na naman, this is about Maharlika and me. Hindi, this is not about Maharlika. Maybe, kahit nga siguro si Maharlika, na-feed siya ng fake. Again, pwedeng na-deceive din siya. Na hindi lang niya siguro naisip na na-deceive siya. I'm not saying, again this is not about me and Maharlika. This is, again, wag nyo kaming pag-awayin. Hindi ko aawahin yan. Okay? But, I'm pretty sure na may problema dun sa video. At mismong, ayoko na lang magbanggit, yung mismong kumarga ng mga video na yan, yung iba, hindi ho lahat, linawin ko, yung mga kumarga ng video na yan, alam ko some of them came from Marcos. One of them is Pebbles. Hindi lang ako nagsasalita, pero I know na merong gagawin tong hindi maayos. As a matter of fact, noong una, nagfi-fishy pa nga ako dito medyo kinakausap-kausap ko pa ito. Tinitingnan ko talaga kung legit ba, ganito, mini-message ko pa siya noon. Tinisigurado ko lang. Diba? Pinapasakay ko. Kunwari magtropa kami na sige. Pero alam ko na noon, may something dito. And ngayon, na-confirm yung something na yun. Eto yun, yung script. Script nila na kunwari ilalabas yung video, tapos bandang huli, may aamin at sasabing fake yung video na yan. Nakuha nyo? At anong purpose niyan? Pabagsakin si Marcos. So, ang nangyari ngayon, dina-downplay nila yung sinabi ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos. Dina-downplay nila by feeding a fake news na yung video na kasama pa ng fake testimony itong witness na ito na si Pebbles Talakera for the purpose of kasi gusto lang pabagsakin si Marcos. No! Let me be clear. Hindi gustong pabagsakin ni Duterte si Marcos. Ang gusto ni Pangulong Duterte, ituwid ni Marcos yung ginagawa niya. Pero ngayon, parang ang dating, si Duterte ang may kasalanan at gusto niyang pabagsakin lang ang mga Marcos. Parang ganun ang pinalalabas ng kwento na ito. Parang kumukontra lang ang mga Duterte sa Marcos. Hindi. Ilang beses po paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, gusto niya lahat legal. As a matter of fact, he can command. Sa totoo lang, wag na ho tayo maglokohan. Marami sa inyo nagtataka bakit di gumagalaw ang mga uniform personnel. You know why? Kasi hindi gumagalaw si Duterte. Simple lang yun. Sigurado ako, marami dyan, at alam ko yan, marami ho sa uniform personnel are still, yung passion nila o yung kanilang pagmamahal ay na kay Duterte pa rin. He can command a revolution but he is not doing it because ayaw niya sa illegal. Gusto ni Pangulong Duterte lahat daanin sa legal na paraan. Hindi ang pabagsakin ang gobyerno. Ayusin lang. Alam niyo kung bakit? Eto, sasabihin ko na laman sa inyo. Anyway, basta, nung unang rally, i-rewind ninyo, the first launching of Maisog in Davao, I was there. I was invited by PRRD before sumalang siya sa stage. Kasama ko pa si Mocha nun. You would see it, may picture yan. Nilabas ko. Alam ko na ang sasabihin ni Pangulong Duterte bago niya pa sabihin sa stage. Kasi sinasabi niya na sa amin po,
Hindi ko na lang sasabihin kung sino-sino pa yung nandoon na nagsasabi. But definitely not me, not Mocha, not even Jun Ebasco. May mga nagsasabi na parang it's time Mr. President, nasa sa inyo na yan, kayo na talaga ang susundin ng tao, kahit polis, kahit sundalo, susundin kayo. Alam mo, sabi lang ni Pangulong Duterte doon sa group of people na nandun, simple lang ang sinabi niya. Ayoko kasi ang makikinabang anak ko. Hindi maganda. Alam mo, nung time na yun, dun talaga ako rumispeto sa mamang to. Sabi ko, grabe talaga ito si Duterte. Kaya niya Kaya niyang manguna. Kahit ngayon, lalo na ngayon. Kayang-kaya niyang manguna. Kayang-kaya ng anak niyang manguna. Pero bakit hindi ginagawa? Kasi nga, alam ni Pangulong Duterte na ang makikinabang yung anak niya. Ganon ang delikadesa ni Pangulong Duterte, ganong katindi. Ngayon, etong mga to, yang mga yan, nakikita ninyo, nandyan yan para durugit ang credibility ng mga sinasabi ni Duterte. Kaya ako naiinis. Naiinis ako pag hindi na lang ako nagsasalita. Pag may mga pumapasok na alam kong hindi naman tunay na maka-Duterte. Nagpapanggap lang. Ang dami po ngayon. Nahaluan po ang so far itong sila Joey, sila yung iba pang mga vocal ngayon, wala akong problema dyan. Sila po ay talagang tunay na maka-Duterte. Pero may mga humahalo talaga na nanggugulo, na nagkikreate ng chaos, misunderstanding. At ito nga ang ginawa nitong isa, sumali, binola yung mga tao, binola yung mga vloggers, at nung sinakyan siya, biglang bumaligtad out of nowhere. Kaya ingat kayo sa mga taong pumapasok and they would try to divide the group. You have to understand that. Kasi ako, may mga disagreement ako sa mga ibang vloggers para lang sa kaalaman ninyo. Pero I've tried my best to make sure na hindi ma-divide. Kaya pag may nakikita ako hindi ko gusto, tumatahimik na lang ako kasi ayoko ma-divide pa ang mga Duterte vloggers o Duterte supporters. Pero yung mga ganito, mga kababayan, mag-ingat po tayo. Dahil sinasabi ko sa inyo, matindi po sa kasinungalingan at pambubudol si Marcos. Gagamit po siya ng isa sa mga pumapasok sa Duterte camp. Yes, she just took her oath. Would he be the same as Miss Pebbles Cunanan? Yes Same. po. Your Honor, Yes. Thank you. I have here a sinumpaang salaysay. Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribed and sworn to? Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At Ito, mantakin mo. Dumating doon, may affidavit na kaagad. Di ba? Halatang jokish eh. Mantakin mo, meron na po kaagad siyang affidavit dumating doon. Sinumpa ang salaysay na kaagad. Wow! Scripted na scripted. man nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Paige, pwede bang? Talaga nag-makeup pa si ate. Ay, si kuya. Ano ba? Sorry. Ano bang gusto mo itawag ko? Baka mamaya magalit ka eh. Hindi ako sure ha. Kasi hindi ko nga maintindihan minsan eh. Sa totoo lang hindi ko maintindihan. Ano ba talaga itatawag? Pag tinawag mo ng ate, magagalit. Pag tinawag mo ng kuya, magagalit din. Ano ba talaga gusto niyo itawag sa inyo? Sorry ah.
Paki-ano na lang, pakilinaw. Kasi I don't want to offend the feelings ng mga ano. Pero sabihin nyo na lang, ano ba talaga gusto nyo itawag sa inyo? Char. Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Ayan, Pebbles na lang. Sige, Pebbles na lang. Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Thank you. Yan. Dito sa part na to, ito papaliwanag ko yung ginagawa nila. Sa part na to, inaangat nila yung karisma ni Pebbles para makuha niya yung mga audience. Oh, Pebbles. Bigyan ko lang kayo ng sandal, konting background. Si Akop ay pulis. Dating pulis. Sanay po yan sa ganyang klaseng galawan. Sorry pasintabi na po sa ibang kapulisan natin. Alam ko yung mga ganyang galawan na para kunwari walang alam pero lahat ng mga ano na po sakto na sa script ika nga. Hindi na kailangan anuhin. Pebbles, sinumpa ang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time. Medyo delayed yung audio. Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Diyan, ini-establish na ngayon na hindi siya pera-pera sa pagbablog. Diyan, ini-establish na ngayon na hindi siya gumagawa ng vlog o gumagawa ng fake news para kumita. Nagigets nyo? So sa madaling salita, ini-establish nila etong si Pebbles na professional ang dating. Kasi parang kasi sa kanila pagka pinagkakakitaan ng vlog, parang unprofessional parang ang dating masama, di ba? Dito ini-establish na hindi nagbo-vlog si Pebbles because of money. O, di ba? Kala mo hindi ko mahuhuli yan, ha? Yes po, kasi hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho? Yan. Online seller po, Mr. Yan, ini-establish na hindi siya talaga pera-pera pagdating sa pagbablog, di ba? Style nyo, bulok. Okay, online seller. Pag kayo po ay nag-i-engage sa pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Paulit-ulit na, Halata- hindi na nabenta yung pangalawa. Wag mo nang nabenta na yung una Bebenta mo pa yung pangalawa, bulok na yun. Naman dahil ayaw mong gamitin Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014 po, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair, yung pong maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Tingnan niyo yan, ha? Tingnan niyo yung style na ginawa, in-establish dito. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Oh. Dito, in-establish ni Akop na hindi sinungaling si Pebbles. Okay? Pero tingnan nyo dito, ha? Ang bilis sumagot ni Pebbles kung kailan yung date
sa maisog sa Hong Kong. Ang bilis niyang sagutin. Pero mamaya, meron siyang hindi masagot agad-agad. Pero ito, ang bilis niyang sagutin. At sabi nga ni Akop dito, tinetesting lang kita. Oh. Kung talagang alam mo yung sinasabi mo. Style nyo, bulok. Halatang halata. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung may isog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung maisog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa. Diyan ini-establish na yung mga rally ni Duterte ay lahat maisog. Hindi ko sinisira na maisog, kaibigan natin yung maisog na yan ha. Pero sa madaling salita, sinasabi nila dito, ang lahat daw ng mga rally ay eto yung, mamaya sasabihin niya, eto yung gustong pabagsakin si Duterte, ay si Marcos. Di ba? Eto yon, etong maisog. So, ini-imply niya, yung nangyari sa Hong Kong, gustong pabagsakin si Marcos. Sino ang organizer nun? Maisog. So ano yung maisog? Yan na nag-organize ng lahat ng mga rally sa buong Pilipinas na against kay Marcos. So, sa madaling salita, gustong pabagsakin, maisog, at ano yun? Lahat yan ng mga rally gustong pabagsakin si Marcos. Nakikita nyo yung picture dito? Nakikita nyo yung pattern? Hindi po lahat ng rally ay maisog. Para lang ho sa kaalaman ng iba. Hindi ho lahat. Meron dyan ang PDP ang nag-organize. Meron dyan yung iba. Ito para ho sa kaalaman nyo ha. May iba ho na Team Duterte na organizer. Ito yung binanggit ni Pangulong Duterte doon sa, kung maalala nyo, magkaroon ng launching ng PDP sa Club Pilipino. Meron siyang binanggit na tao na yun ang pinaka-inatasan niya. Yun lang ang talagang authorized to represent him pagdating sa rally. Namit ko po yun eh. Namit ko po yung grupo na yun. Para ho siya kaalaman nyo. Eto, sinabi ko na po ito sa rally. Rally po ni Isko. Pinagpaplanuhan na po noon yung Team Duterte, yung mismong inatasan ni Pangulong Duterte na sumama sa isang rally ni Yorme, ni Isko, para i-endorse yung mga kandidato. Yan po yung pangako ni Pangulong Duterte nung nagpunta kami ng Banateros dun sa nagkakantahan kami. Diba? Naalala nyo, nagkakantahan kami si Pangulong Duterte nandun. Tapos doon niya sinabi na, oo, sige, Isko na rin ako, endorse ko si Isko. Kasi inilapit ko si Mocha doon tungkol doon sa District 3 niya. Okay? So nangako si Pangulong Duterte no na pupunta siya sa District 3 para po ikampanya si Yorme, ikampanya ang siyempre si Mocha, at ikampanya po yung mga congressman na tumatakbo kay Yorme. Pinaplano na po namin yun. At yun po ang talagang organizer nun ay yung Duterte team. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Pag si Pangulong Duterte pupunta sa isang event, etong Duterte team ang kausap niya. Yun lang po ang authorized na tao na para mag-set, oy, pupunta si Pangulong Duterte dyan. So ito ang mga protocol, ito ang kailangan. Duterte team po yan. The rest, hindi ko sinasabing hindi maka-Duterte, hindi yung po ang punto ko. The rest, mga umuusbong-usbong na group na lang. Okay? Na nagjo-join force with PDP, Maisog, Duterte team, kahit yung KOJC, yan ay mga organizer na nagsasama-sama na. But the main organizer is not, o the main para mag-represent kay Pangulong Duterte ay hindi ho yung iba-ibang organizer. So anong ibig ko sabihin? Dito kasi ini-establish nila na basta rally for Duterte,
gustong pabagsakin si Marcos. Ito yung ini-establish nitong dalawang to. Kaya nga sinasabi dito ni Pebbles Talakera, hindi sila yung nag-organize sa ganito sa mga rally pati sa liwasan. Yan ang ini-establish nila ngayon. Opo. Thank you. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisog rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally Saan po yun? sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka nanatili doon sa Hong Kong? Ang tagal niya mag-isip dito. Pero yung date ng Hong Kong, alam niya. Ang bilis niyang sumagot. You would see the inconsistency sa tao na to. Alam niya kung kailan siya nagsimula kailan yung maisog Hong Kong. Pero ang tagal niyang sagutin ito. July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay. First time mong pumunta doon sa Maisog, July 7 and 8, nakalimutan mo na yung hotel. Okay. Nakalimutan mo yung pangalan ng hotel. Siguro kung yung room number mo, makakalimutan mo, oo. Pero yung pangalan ng hotel, hindi mo nakalimutan mo kaagad. Something Thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner Naimbita po ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So naging speaker kayo doon? Yes. Yan, ito, in-establish dito na naging speaker siya, na talagang part siya ng team. Talagang VIP siya. Talagang meron siyang say. May alam siya. Yan ang ini-establish ngayon dito. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumahok ka doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maizog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong. So, ayan po, ayan po naman ina-establish na siyempre, di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi malapit si Roque kay Pangulong Duterte. Kailangan maghanap ni Pebbles yung malapit sa Duterte. Na alam naman po natin na naging spokesperson si Roque. Pero pagdating sa yung talagang malapit na malapit, hindi ho ganun. Sa tingin ko po sa tingin ko, masasabing siguro malapit siya kay BP Sara Duterte. Pero pagdating kay Pangulong Duterte, ang alam kong malapit ay si Panelo. Si Panelo talagang nakakausap, nakaka-text, lahat po si Panelo po talaga. Kasi matagal niya nang kasama po sa Davao yun. Again, hindi ko po sinasabing hindi malapit si Roque Pero dito, ini-establish kasi na si Roque, alam naman po natin, again hindi ko po sinisiraan si Roque. Ang sinasabi ko po dito, alam naman po natin na 'di ba, may mga kinaso kay Roque, may mga
sinisiraan si Roque. So ngayon, ang dating, kaya pala ganito to si Roque. Kasi dami nang ang kaso niyan 'di ba? Tapos kaya pala may plano itong pabagsakin ang gobyerno. 'Di ba? Ganyan ang ini-establish nila dito. So hahanap sila ng medyo vulnerable pagdating sa mga ganyang issue. Sino po 'yon? Si Roque. Kasi nga po, kinasuhan ng marami si Roque. So, posible na si Roque talaga ang may kasalanan. Kaya yan ang ini-establish nila dito ngayon eh. Tapos sino ba yan si Roque? Yan yung malapit sa Presidente Duterte. Yan po ang ini-establish nila ngayon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, gusto nyo malaman ng buong istorya ng mga Duterte? Manood po kayo sa SMNI sa mga video po, mga interview po ni Panelo. Maririnig nyo doon kung ano ang talagang puso ni Pangulong Duterte. May rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, kritiko yun. po ako. Kasi Opo, malawak po kritiko yung po ako. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo doon sa laman ng iyong affidavit.
Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng tsikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama Yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Kita niyo yan dyan. Ang galing ng twist ni Akop dyan. Talagang malupit na pulis ito si Akop. Talagang tinwist niya na. Na kesyo naghaharap daw ng foreign vlogger o foreign media na maglalabas ng video. Di ba? So, sa loob-loob ko, kung yung pala ang plano, ba't di yun ang natuloy? Hindi. As simple as that. Alam nyo, ang mga media, ang mga media, ay para din po yung mga vlogger. Atat din po yan sa news, especially kung sa tingin nila ay tama na, I mean, whether it is true or not, ano sa kanila yan? Content para sa kanila yan. 'Di ba? Pwede naman silang gumawa ng istorya na meron nagbigay sa kanilang video, tapos pwede nilang pasinungalingan o pwede nilang paniwalaan. Pero hindi mo madideny yung fact na it is a story. A story to tell. Ika nga, a story para panoorin ng tao. Imaginein mo kung ikaw yung media, international media, ilalabas mo yan, for sure panonoorin ka ng tao. Dahil alam mong media magnet ng mga Duterte at itong labanan na o yung akusasyon ni Pangulong Duterte dito kay Marcos. Kung yung pala ang plano, ba't di nila kinagat? Yun lang, oh. Bakit hindi natupad? Diba? Kung talagang sinasabi niya na yun ang plano, o yun ang sinasuggest ng mga tao na nandun, ba't hindi natupad? Okay, ngayon, ang ini-establish ngayon ni Akop dito, kaya nyo kailangan ng media, international o international vlogger, kasi nga, para maging credible yung hindi credible na video. Again hindi ko paulit-ulit ko na po itong sinasabi, sana ho, yung sa mga medyo gustong manggulo, wag nang manggulo ha. Kasi alam naman po natin, baka mamaya pagmulan pa ito ng awayan. Uulitin ko po, sa tingin ko talaga pain yung video na yan. Paulit-ulit ko na sinasabi yan, pain yung video na yan. Diba? Pero naniniwala ako dun sa sinabi ni Pangulong Duterte noon pa lang. Kaya nga hindi ako nag-unitae. Kayo nga yung nag-unitae dyan Kasi hindi kayo naniwala. Ako at kaming mga banateros, naniwala na kami noon pa lang na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos ay totoo.
Naniniwala kami doon. Okay? Pinaniwalaan namin si Pangulong Duterte kaya nga hindi kami nag-unit team. Hindi na namin kailangan ng video to prove that. Why? We know and we trust PRRD. Kasi may sarili po yung intelligence. May sarili po yung mga tao na magbe-verify. So hindi ko na kailangan na makita pa yung video para lang masabing addict si Marcos. Hindi ko na kailangan yun. Diba? Hindi ko na kailangan yun. Pinaniniwalaan ko na lang yung sinabi ni Pangulong Duterte. This video actually hindi nakabuti. Talagang nakasama itong video na ito. Ngayon, lumalabas sa ang pinag-uusapan natin dito, it's not about the Duterte community o the Duterte supporter community. Maaari sa mga Duterte supporter community, that video did well. But doon sa labas ng bubbles ng mga Duterte supporter, hindi nakabuti yan. As a matter of fact, lumalabas pa sa kanila na nagfe-fake news ang mga Duterte vloggers. Naintindihan natin kasi always, sana mga kababayan, pag kayo nakikinig ho sa mga vloggers, ilabas nyo yung utak ninyo doon sa perception na nasa labas. We do not have to convince each other for Duterte. We do not need to convince each other to vote for the Senate slate ni Duterte. Hindi na natin kailangan yun. We are all convinced. We are all a believer of Duterte. We all know na pag sinabi ni Duterte, totoo yan. Sa madaling salita, nung sinabi ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos, pinaniwalaan na natin yan. Hindi na ho natin kailangan paulit-ulitin pa, naniwala na tayo dyan. Ang problema, yung mga nasa labas. Alam niyo ho ba na yan ang laging unang tanong sa akin ng mga taong walang alam sa politika? Unang tinatanong nila sa akin, totoo ba na bangag si Marcos? Even if there is so much evidence, not that video, but the video mismo ni Marcos na nagsasalita siya, sumasampal na yung ebidensya, pero meron pa rin question sa utak ng mga nasa labas, yung mga wala sa political scene. Pero nasa utak nila, hindi sila sure kung talagang bangag si Marcos. And this video, nakadagdag ito sa credibility na sinasabi ni Duterte. Bakit? Kasi pag tiningnan mo talaga yung video, at ang dami ko na pong tinanong na video editor, marami na rin po akong tinanong sa mga magagaling sa AI. Talagang sablay po yung video. Excuse me po. Tayo lang pong, hindi pala tayo, kayo lang po, yung iba lang ang nagsasabing totoo yung video na yan. Kasi nga, fix na yung mind natin na bangag si Marcos. So, malamang itong video totoo. Ano nga ho yan eh? Parang pain po yan. Alam niyo yung aso? Sa tingin ninyo yung aso, bakit sumusunod sa amo niya? Dahil kursunada niya yung amo niya? Hindi naman po eh. Dahil dun sa pain na ibinibigay. Gusto niya bang sumunod dun sa pag sinabi niyang sit? Sa tingin mo gusto niya sumunod yung sa sit? Uto-uto siya kasi ganun. Nagigets nyo? Sumusunod siya kasi may pain na ibinibigay. So anong ibig sabihin nun mga kababayan? Eto, parang pain ho ito. Para, alam mo yun, para sumunod yung mga tao. Tapos, pagdating dun sa dulo, ilalaglag. O, sumunod ka nga. Aabutan mo na ng reward yung aso. Instead na totoong reward yung ibinigay mo, hindi totoong reward. Nagets mo? Ibig sabihin, hindi totoong pagkain. O, pero maaring kagatin pa rin ng aso. O maaring tapos idudura na lang niya. Pero the point is, napasunod niya na pag-upo yung aso. Pag sinabing sit, sumisit nga yung aso. So ano ibig sabihin? Etong video na to, pwedeng pinain sa atin ito. Oh, sige, maniwala kayo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Tapos sa dulo, palalabasin namin kasinungalingan yan. Palalabasin namin fake news yan. Sino ngayon ang na-entrap? Yung mga nasa labas. Fake news pala yung video na yan.
Totoo pala na fake news yan. So hindi pala addict si Marcos. Yan ang gusto nilang makuha na konklusyon dito sa kanilang script para sabihin at bigyan ng pagdududa sa utak ng tao na hindi bangag si Marcos. Kesa na nakatulong yung sinasabi ni Duterte, parang na-discredit pa. Again doon sa labas. Tayo, wala nang problema. We all believe na bangag si Marcos. Pero yung tao sa labas, hindi, pwede pa nila ma-persuade na hindi totoo yan. So magtatanim ng kung ano-anong mali. Magtatanim sila ng mga tao that will discredit yung sinasabi ni Duterte na bangag si Marcos. Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato or yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. So dyan naman, inilabas niya yung sarili niya. Pinag-uusapan daw na ilabas sa international vlogger o international media. Pero hindi ako kasali doon. Sila lang yun. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Crow Philippines. Ayan, ine-establish niya na hindi naman siya Duterte supporter. Siya para sa bayan. Naku. Para sa bayan o para sa bangag? Hindi, ako nagtatanong lang Nagtatanong lang ako. Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Ayan, so kunwari, sinasabi niya dito, legit ako, hindi ako pumapanig sa mga Marcos, hindi rin ako pumapanig sa mga Duterte. Legit ako, pro-Pinoy ako. Ay, naku, sinong niloko mo? Parehas lang kayo ng karakas ni TP. Yan ang totoo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, birds with the same feather. Hindi lang natin alam kung ano talaga F together. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung F na yun. Bahala na kayo. Ha? Sabi ko sa inyo, pag mga ganyang karakas, alanganin yan, Brad. Maniwala ka sa akin. Hindi nga sila sigurado sa sarili nila kung ano eh. Di ba? Ayan ang pagkakatandaan ninyo. Hindi ako, this is not discriminating or what. This is about character. This is character. If you cannot establish who you are, you will never establish anything in this world. That's the truth. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte.
Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Yan, pinalalabas na hindi siya balimbing. Hindi siya balimbing. Sinasabi niya, hindi ako galing sa Duterte na bumaligtad ako kay Marcos. Hindi. Sino kaya niloko nito ni Pebbles, no? Dati pro Marcos to eh. Oh, tapos naging anti-Marcos. Pinupuri ang mga Duterte tapos biglang bumalik sa Marcos. Sino niloko mo? It's all around the social media. Di ba? Ay, naku naman, te. Wag, ay, kuya, ako. Hindi ko na talaga alam kung siya sa tawag ko sa'yo. Ano ba talaga? Huwag na tayo nagbubulahan dito. Kayo-kayo na lang, bubulahan pa kayo. Ha? Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. So, dito pinalalabas parang naghihiganti lang si Roque. Di ba? Ba't naman niya sasabihin yun? Tsaka pabagsak na, may napabagsak na po ba siya? Hindi ko dinidiscredit dito si Roque Pero if you say that, kasi may pinabagsak ka na. Di ba? Magaling ako magpabagsak ko. Kunwari, magaling akong kumanta. O, halimbawa, magaling ako kumanta. Kasi nakakanta ka na. Diba? Magaling kang magluto. Kasi nakapagluto ka na. Yung sinabi mo magaling ka magpabagsak ng gobyerno, nakapabagsak na po ba siya ng gobyerno? Hindi, ako nagtatanong lang I'm just trying to refute the script of Pebbles Talakera, di ba? Some part doon. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Tama. Tiningnan nyo? Talagang idinidiin pa si Roque. I told you, this is all about kay Roque. Ididiin siya, sisiraan ang credit niya, ang credential niya, tapos ididikit siya sa mga Duterte, palalabasin, inutusan siya ni Duterte na pabagsakin ng gobyerno. Hindi sa totoo lang, yan naman ang script, halatang halata nang ang pinaka may utos kay Roque ay si Duterte. Hindi. Yung sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno. Dinikit na. So may planong pabagsakin si Marcos. Anong ginamit? Yung video. So ini-establish dito na kasinungalingan yung video, na hindi totoong adik si Marcos, hindi totoong bangag si Marcos, at ang purpose lang nun, pabagsakin siya. Sino may kagagawan? Si Roque. Sino si Roque? Malapit kay Duterte. So, sinong gusto magpabagsak kay Marcos? Si Duterte. So, naku po, style ninyo bulok. Ay, naku, that's the truth. That's the truth. Kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Yun yung pinag-usapan kung anong gusto mong chupageti? Alam mo mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo
sabi ko sa inyo, ingat talaga kayo sa mga ganyan. Ingat kayo sa mga ganyan. Nakita ko na yan eh. Panahon ni TP, nakita ko na yan. Pareho sila ng karakas TP. Pareho sila. At huwag niyong kakalimutan, mga kababayan, nagalit pa kayo sa akin noon nung binabanatan ko si TP. Sinasabi, hindi matalino yan, wala ka sa kalingkingan ni TP. Gano'n kayo ng gano'n sa akin noon. Maingit ka lang kay TP. Tapos na-approve ko, di ba? Na-approve ko sa inyo na talagang sablay yun. Eto na naman. Sabi ko nga sa inyo, makinig kasi kayo sa Banateros eh. Makinig kayo kay Banatbay. Hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling, ang pinakamatalino. Hindi ko sinasabi yan. Never ko sinasabi yan. Tayo, gumagamit lamang po tayo ng mga tunay. Nakikinig po kasi kami. Hindi po kami yung pasaway na diskarte ng diskarte. Yung basta lang makadiskarte. Basta lang pumapel. At saka kami, hindi mo namin iniisip yung sarili namin sumikat. Never. I don't even consider myself na sikat. Na dami nagsasabi niya, gito si Banatbay, grabe yung ano mo, grabe. Wala. Hindi sa akin yan. Sa totoo lang, wala akong credit dyan. Basta ako, sinasabi ko lang yung totoo, sinasabi ko lang yung mga nadidinig ko at saka yung mga involvement ko, sinasabi ko lang sa inyo. Bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi. Kung hindi kayo maniwala, wala akong pakialam, wala akong magagawa sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, sa totoo lang ha. Hindi ko yung tipo ng, hindi, kailangan kong maging magaling na vlogger, influencer, bla bla bla. Wala akong pakialam kung hindi kayo maniwala sa sinasabi ko. Ang importante, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Bakit? There is only one thing that I believe. The truth shall set you free. Yun lang yun. The truth shall set you free. That could be applicable to spiritual, pero that is also applicable to this world. Always remember that when the Bible speaks, it talks about the kingdom of heaven as well as in this earth. Kaya nga 'di ba? Nasa ano yan ni Lord's Prayer yan eh. Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Anong ibig sabihin nun? It always, the principle in the scripture, it's always in heaven, the second life, and the now. Sabihin nyo ngayon, sa buhay na ano. Pag sinabing the truth shall set you free, panghawakan mo ang katotohanan and you will never get masasabi nating lost o yung madidiskarel ka. Alam mo yung mawawala ka sa ano. Panghawakan nyo lang yan. Kaya mga kababae, ingat po tayo. Dahil tulad din po na sinabi ng Biblia, lalabas at lalabas ang mga bulaang propeta. Ano ibig sabihin ng bulaang propeta? Hindi lamang po yung nangangaral ha. Tandaan ninyo, ang applicable ng application ng propeta in the past, in the Old Testament, is parang sila yung pinaniniwalaan ng tao. O parang sila yung pinaka quote-unquote may direction. Before, remember, magkaano yan, ang hari at ang propeta laging magkasama yan. As a matter of fact, without the prophet anointing the next king, hindi mangyayari. Ganun. So ano ibig sabihin ng when you say sa Biblia na magkakaroon at lalabas ang mga bulaang propeta? It's not just spiritual. Ibig sabihin, maglalabasan yung mga magaling mambola, magaling manloko ng kapwa, magaling mambudol. Lalabas at lalabas yan. Kaya nga, mag-iingat kayo. Even sa mga vloggers, mag-iingat kayo. Dahil marami dyan, bulaang vloggers din. As I always say this in my blog, do not believe me. Do your own research. Kayo mismo mag-research, magtanong-tanong, panoorin nyo lahat ng mga videos na nagsasalita. Yung mga kaya nga ako nagbibigay sa inyo ng mga suggestion eh. Ito yung mga taong panoorin ninyo kasi itong mga tao na ito, they know what they're talking about. When I want to know kung ano talaga yung gusto ni Pangulong Duterte, isa sa pinakikinggan ko po si Sal Panelo. When I want to know the heart of BP Sara Duterte, meron din po akong pinakikinggan. Kasi magkaiba ho yung tao na yun.
So dapat po ganun tayo. Matuto tayo mag-research. Huwag lang tayong gullible na naniniwala basta-basta. Duterte supporter yan. O tingnan ninyo, naniwala kayo kay Pebbles noon, di ba? Hindi, totoo naman eh. Ilan pa ang paniniwalaan ninyong Pebbles? Sige nga. Ilan pa po? Ilan pa? Meron pa isa dyan eh. Isa ring Barbie. Na pinaniwalaan din ninyo. Ano nangyari? Nanggugulo na ngayon. Diba? Hindi ko na lang papangalanan kung sino yun. Basta again, always remember this mga kababayan. Do not believe agad-agad. Do your own research kasi alam nyo, eto gusto ko lang kayong tapatin. Pagdating sa fake news, wala akong exemption dyan. Anong ibig ko sabihin? Fake news, they come from different camps, different colors. Meron yan galing sa mga pulahan, meron yan galing sa pinklawan, meron yan galing sa mga Duterte. Wala akong sinasanto ang fake news. Bakit to? Ang fake news, pwede hong magpanggap yan ng kahit na anong kulay. The reason for fake news is simply content. That's the reason, yung pinaka-root cause. Di ko maintindihan bakit itong mga congressman natin hindi nila maunawaan. The only reason for fake news is kumikita kasi yung nagpapakalat ng fake news. Tandaan niyo yan. O kaya nga dati, di ba, na-fake news kayo yung Talano Gold. O kumita kasi yung baboy na yun eh. Ngayon, ang taba-taba na, bumabalik na naman. Di ba? Hindi ko na babanggitin kung sino yun. Kasi kumita siya sa fake news. Kasi ang Pilipino, by nature, ang hilig natin sa mga conspiracy. Hindi ko alam kung tayo lang ba, pati yung mga ibang lahi. Ang hilig natin sa chismis. Gustong-gusto natin yung naiintriga tayo. Gustong-gusto natin yung basta, alam mo yun, basta, hindi, gusto ko yan kasi ano yan eh. Totoo ba? Ang hilig natin sa, bakit to? Ugali na natin yan. You know why? Unang panahon pa lang, mahilig na tayo dyan. Kasabihan. Same thing. Yung kasabihan na yan, fake news din yan. Ngayon, fake news na tawag dyan. Halimbawa, huwag kang matutulog na basa ang buhok mo. Bakit? Masisira ang ulo mo. Sino nakadinig niyan? Pamahiin natin mga Pilipino yan, di ba? Pag natulog kang basa, pagising mo, sira na ulo mo. Alam mo, mga kababayan, dahil sa sobrang sutil ko nung bata, tinry ko yan. Di nga, totoo ba yan? Natulog talaga akong basa ang buhok ko. Paggising ko, hindi naman sira ang ulo ko. Sira lang ang bumbunan ko. Nakalbo ako. Hindi, biro lang. Ibang dahilan ba't ako nakalbo? Dahil kay Dennis Rodman. Hindi nyo kilala yun? I-google ninyo. Ginaya ko kasi yung buhok nun palit-palit ng kulay. Yun, nakalbo ko. Hindi ko alam. Fake pala yung kulay niya. Spray lang. Ako, kada linggo, nagpapableach. Yan, nasira na yung buhok ko. Sayang, long hair pa naman ako nun. So, ano ibig ko sabihin? Kasi ang fake news po, parang pamahiin, ang hilig natin dyan. Bakit ba tayo naniniwala doon sa pamahiin? Kasi iniisip natin, wala namang mawawala pagka naniwala tayo dyan eh. Yan ang ugali natin eh. Wala namang mawawala kung paniwalaan natin. Wag natin itapat yung paanan ng kama doon sa pinto. Wala namang mawawala. Meron pa tayong oro, plata, mata. Alam niyo yun? Kung hindi niyo alam, bata pa kayo. May mga ganyan pa tayo. Kailangan ito, ganito, dito ilalagay. Magsabi nga kayo ng mga pamahiin na naloko kayo. Tapos sagot? Wala namang mawawala kung sakaling sundin mo yan. Ano ba naman kung masunod mo? Di ba? Sasabihin natin, walang mawawala. Kaya bit-bit natin yan ngayon. Pag nakakita tayo sa social media, maniniwala tayo kagad. Wala namang mawawala kung maniwala ako eh. Actually, maganda pa nga i-share yan kasi intriguing eh. Pag sinare ko yan, mas marami pang fame hoarding kasi tayo minsan eh. Pag gusto natin ng fake news para i-share natin o di kaya ibabalita natin para marami nagla-likes din sa atin. Para marami rin nag-share ng natin kasi nakatingin tayo sa likes. Nakatingin tayo sa views. Gusto natin kasi sikat din.
Oh, kaya ngayon, pasa-pasa ngayon ng fake news. Kaya gusto natin, nauuna tayo sa fake news. Oh, eto, again, wala na pong kulay ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyong paulit-ulit huwag po tayong basta-basta share. At alam nyo, I am also guilty of that. Baka sabihin niyo nagmamalinis ako. Hindi po. Minsan, natetempt din ako pag makasarap i-share nito. Buti na lang, may ways kaming banateros to fact check. Una-una, nagtatanungan kami. Pag hindi pa walang may alam sa amin kung saan galing yung source na yon, tatanong na mismo namin sa opisina para siguradong hindi kami nag-share ng fake news. Ganun po. Sa opisina, sa SMNI po, sila ho, talaga may sources sila, may researcher sila. So, sinisigurado na po namin. Kaya sana, ganun din po tayo. Bago ho tayo mag-share basta-basta, mabibiktima ho tayo talaga ng fake news. Diba? Pero ang hindi fake news ay itong suot kong sombrero na na number 17, si Mocha Uson, sa District 3 ng Maynila, tumatakbong konsihal. Hindi po fake news yan. Totoo po yan. So mga kababayan ko sa District 3 sa Maynila, District 3 ha, matik na, si Mocha Uson, wag niyong kakalimutan, gawin nating number 1 na konsihal dyan sa District 3. Okay po ba? Kung hindi, wala na akong magawa. Basta sana, mga kababayan ko dyan sa District 3 sa Maynila, number 1 natin si Mocha Uson. Okay? Maraming salamat po. Konbanwa, minasan, chotomate, shinkansen, arigato ne, buntik na. Hindi ka na ako doon ha. Anyway, maraming salamat po. God bless everyone. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino.